air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Hello my dear! Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon my dear is yung ating daily reading para sa araw ng May 17, 2026. Titingnan natin my dear kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mo makasalubong sa araw na ito. But before anything else, my dear, gusto ko lamang kunin itong pagkakataon na ito na magpasalamat po sa lahat ng mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay po ng kanilang reading. Maraming salamat po. Gusto ko rin pong kunin itong pagkakataon na ito na magpasalamat dun sa mga sumilip, sa mga napadaan, at lalong-lalo na doon sa mga nag-subscribe, sa ating mga new subscribers. Maraming salamat po. Sana po ay mahanap nyo po dito or nahanap po ninyo sa channel na ito kung ano man po ang inyong hinahanap. Okay, so let's go na tayo. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Tingnan natin kung anong meron sa araw na ito. First card is the High Priestess. Isa sa mga pinakapaborito kong major arcana. Bakit? This is the card of revelation. Siya ang nagre-reveal ng lahat. Okay? Let me see. Paki-clarify si High Priestess. Anong nare-reveal sa'yo sa araw na ito? Anong mga nalalaman mo? Clarify natin to. The Six of Wands. Very nice. Ganda nito my dear. Sa araw na to, dinadalaw ka ni High Priestess para ituro sa'yo kung paano ka magiging successful. Okay? Sad to say, dumadalaw si High Priestess, hindi siya kumakatok sa bahay at definitely wala din siyang dalang kahit anong pagkain. Hindi po ganon, ha? Nagpapatawa ako, tumawa ka. Na joke ko, tawa ko. Okay. So, dumadalaw si High Priestess, my dear, sa pamamagitan ng intuition. Okay? So, ang ganda nito, my dear. This is a very powerful na card, my dear. Kasi sa araw na to, itinuturo sa'yo ni High Priestess yung mga paraan, mga pamamaraan kung paano mo ma-overcome. Paano mo malalagpasan if just in case meron kang pinagdadaanan as of this moment, tinuturo sa iyo my dear ni High Priestess kung paano mo malalagpasan yan. And at the same time, you are also getting some knowledge, some insight my dear, kung paano mo maabot ang iyong mga pangarap or destination. Kung paano ka makakarating doon sa iyong destinasyon, doon sa iyong goal, sa iyong pangarap. Ang ganda nitong card na to. Napakadalan lang to mangyari, my dear. Ang ganda nitong araw na to for you, my dear. Very nice. Next card or next row is the Two of Cups. Ka-clarify ko siya, my dear. Paki-clarify ito. We have here the energy of the Magician. Ang lakas. The right person for you. Tamang tao para sa'yo. Okay, ayoko tong masyadong i-close, my dear, sa relationship.
possible na tamang tao na makakatulong sa iyo, my dear. Sinasama ko yung energy ni High Priestess. Tamang tao na makakatulong sa iyo para maabot mo ang tayog ng tagumpay. Okay, may mga tao kang naiisip. Si ganito, si ganyan, si ganon, si ganyan. Okay? Possible din, my dear, na you will be attracting. Makaka-attract ka, my dear, ng tao, my dear, sa buhay mo ngayon. Probably, baka din gagamit si High Priestess ng tao. Pwede. Madalan to. Mostly, through intuition lang talaga siya. Pero, posible magpadala siya, my dear, ng tao na tutulong sa'yo. Kasi ganun oh. Pag ganyan, Okay, letter L na nakabaliktad. Okay. So, possible, my dear, na magpadala, my dear, si High Priestess ng tao na tutulong sa'yo. Or magpapadala ng message niya. Possible, my dear, na tao na imo-motivate ka. Possible na tao na magbibigay sa iyo, my dear, ng mga ideas. Or baka sa araw na to, my dear, more on goals, dreams ang nagiging headlines or nagiging topic. More on success, more on strategy, more on business. May nakakausap ka na tao, my dear, kung paano mo isasagawa or i-execute na, pati ako nagka-question mark ako kasi hindi ako sure kung tama ba yung sinasabi ko. Execute, paano mo gagawin yung isang bagay, okay? Actually, alam ko na tama yung ginagawa, yung sinasabi ko, pero hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, okay? So, ang ganda nito. Relationship, mostly 2 of cups, lumalabas yan. Pag may relationship, siguro, as the time goes by, baka magka-developan din kayo, 'di ba? Ganon, magkagustuhan din, okay? Kasi na mapapansin ninyo na parang, okay yung combination natin dalawa, so therefore, maging tayo na lang, 'di ba? Parang ganon. But so far, this is more on partnership na may kinalaman sa success ang nakukuha ko, my dear. Okay? Walang masyadong love, okay? It's more on collaboration, tulungan, sharing ideas, and road to success. Okay? Ang ganda ng energy, my dear. Okay? Tingnan natin, additional cards pa tayo. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Nabanggit ko kanina, my dear, posible sa araw na to, meron din mga sumagi na tao sa isipan mo. Okay? Na pwedeng maging part ng success mo. Okay, let's go tayo, my dear. Pag tumakbo yung tao na yan sa utak mo ng isang buong araw, possible, kagagawa ni High Priestess yan. And there's a reason kung bakit tumatakbo yung tao na yan, kasi possible na maging makakatulong talaga sa iyo yan. Helpful talaga yung tao na yan, okay? So, parang yung relationship flat talaga, my dear, ha? Tingnan natin. We have here the energy of the Chariot. Ipupush ka, imomotivate ka. Yun ang energy ng Chariot. Warrior. Okay? So, kung sino man itong darating, ipupush ka, imomotivate ka. Okay? Inutusan niya ni High Priestess. Okay? Paki-clarify, my dear, yung Chariot. Ay, paki-clarify. Paki-clarify, tinutusan ko. Diba? Paki-clarify po yung 5 of Cups. Sorry, na-distract ako. We have here the 5 of Cups. Okay? Pag may nahulog talaga na card at nakita ko na, asahan mo talaga yung message talagang boom. 5 of Cups is energy of, actually pagluluksa to, ang tawag ko sa card na to is like very toxic na card, okay? Kasi parang nakatingin ka lang doon sa 3 cups and then di mo nare-realize na parang there is still like 2 cups pa sa likod mo. So, ang nangyayari sa iyo, my dear, ngayon is more on tinatanggal ka doon sa area na parang masyado kang toxic, masyado kang negative. If lately nandun ka, my dear, sa point ng life mo na
wala ka nang magagawa, yung ganon, ganyan. Yung very negative ba? As in, sobrang nega. Asahan mo, my dear, ngayong araw na to, tinatanggal sa'yo yan. Hinihila sa'yo yan, hinihigop yan palabas. Okay, yun na nakukuha ko dito. And ini-encourage ka na i-balance ang iyong emotion sa energy ng Chariot and mag-move forward. Ibig sabihin ko ano yung mga bagay na gusto mong mangyari, pwede yan mangyari. You just need to take action. Okay? So, very good. Ganda ng energy ni High Priestess. Last row tayo, my dear. Last row. Okay? Let me see. Gemini, Libra, and Aquarius, May 17, 2026. Let me see. We have here the energy of the Queen of Cups. Chariot, Queen of Cups, High Priestess. Si Queen of Cups is the deeper understanding. Siya yung klase ng energy, my dear, na meron siyang malawak na pangunawa sa mga bagay-bagay. And probably na marireceive mo ngayong araw na to, yung message, my dear, na kahit anong mangyari, you need to keep on going. Kailangan intindihin mo, my dear, na merong mga bagay na nangyayari sa buhay natin at hindi lang ikaw ang bukod tangi na nakakaranas nun. Lahat ng nabubuhay, lahat ng tao sa mundong ibabaw ay nakakaranas nito. And kailangan mo mag-snap out and kinakailangan mo mag-move forward. Kasi to the point na dinalaw ka ni High Priestess ngayong araw na to, ibig sabihin, marami ka pang magagawa. At kung meron kang mga gustong mangyari sa buhay mo, pwede pang mangyari. Kailangan mo lang umalis dito sa energy na parang nakapokus ka masyado sa mga negative na energy. Okay? Paki-clarify po itong ating Queen of Cups. Air sign. The Three of Pentacles. Energy ng work, energy ng collaboration, okay? Pag kinonect ko to dito, my dear, kasi magkatabi naman sila, possible, my dear, na meron mga tao na hindi ka na appreciate. Ibig sabihin, probably gumawa ka ng something, like you did something sa kanila, nagtrabaho ka, pero hindi ka na-appreciate. Ganun talaga. No? Paparamdam sa inyo ni High Priestess yan, my dear, na minsan, maski anong gawin mo, may mga tao na hindi ka talaga ma-appreciate. Kasi probably, baka nasa maling lugar ka. So, kailangan mong hanapin yung lugar na kung saan na-appreciate ka. Okay? And sa combination ng ating Queen of Cups and the Three of Cups, ang nakukuha ko is yung energy, my dear, na you need to show up. Kailangan mong bumangon, kailangan mong pumasok, kinakailangan mong magpakita kahit na may mga bagay na hindi nagwo-work according to your plan or hindi mo nagugustuhan. Kahit bumabagyo, kailangan mo pa ring magpatuloy sa mga bagay na gusto mong mangyari. Hindi hihinto ang mundo para sa iyo, my dear air sign. Hindi mag-a-adjust ang mundo para sa iyo. So kung meron kang gustong mangyari sa buhay mo, this is the time. Kasi nandito si High Priestess, minomotivate ka. So this is the time. Hidden message, my dear, is the Ten of Wands. Struggle. Hindi to magiging madali. Kasi sabi ko nga sa iyo, my dear, nasa Five of Cups ka. And possible na napakarami mong gustong mangyari. Na natambak na lang siya, my dear. Kaya ganyan ang nangyayari. Okay? Sabi ko rin sa iyo, my dear, na possible na baka walang appreciation na nangyayari
kung nasaan ka ngayon kasi baka nasa maling environment ka. Ikaw lahat ang gumagawa, shoulder mo lahat because of nasa maling environment ka or nasa maling tao ka or nasa maling lugar ka. Possible. The Ten of Wands is the energy of the all by myself. Hindi tayo pwede mag-focus dito, my dear. Life must go on. Although mahirap, although nakakalungkot, although masakit, nakaka-disappoint, pero we need to keep on going. Hidden message to my dear. So, ibig sabihin, itong journey na inuutos sa'yo or pinapakita sa'yo ni High Priestess, hindi ito magiging madali. But you need to keep on going. Okay? So, my dear air sign. Sasabihin ko sana earth sign. Air sign. Ito ang nasagap natin na energy para sa yung May 17, 2026. I hope and pray, my dear, sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, air sign. Salamat po.